So ngayon, pag-aralan naman natin ang adding or subtracting dissimilar fractions. Ilalagay ko dyan sa comment section yung link para dun sa adding or subtracting similar fractions. So, proceed tayo dito sa dissimilar. Pagka sinabi natin syempre yung dissimilar fractions, magkaiba yung denominator. Ang denominator ay yung nasa ibaba ng fraction. So, itong 2 at saka 4, yun ang denominator. Dahil magkaiba sila, edi ibig sabihin, tatawagin natin siyang dissimilar fractions. So, itong method na to ay butterfly method lang. Yung isang method na merong cancellation, ay ilalagay ko din yung link dyan sa ibaba. At saka naman yung isa na merong LCD, yung paghanap ng LCD, ay another video ulit. Para hindi kayo nalilito. So, try natin yung butterfly method. Sa butterfly method, so lagay lang tayo dito ng mahabang sa fraction. So, sa butterfly method, unahin lang natin itong 1, i-multiply natin. 1, multiply dito sa 4. So, meron kang 4. 1 times 4, that is 4. And then, ang operation mo is plus, kaya malagay ka ng plus doon. And then, ito namang nasa taas na to, na 3, ita-times natin doon sa nasa baba. So, 3 times 2, that is 6. And then, yung nasa baba na denominator, i-multiply mo din. 2 times 4, that would be 8. Kaya, magkakaroon ka dyan ng 4 plus 6, that is 10, then divided by 8. So, ito, pwede pa natin itong isimplify since meron siyang number na pwede mong i-divide pareho sa 10 at saka sa 8. So, that is 2. Pwede mo pa siyang i-divide sa 2. 10 divided by 2, that is 5, and 8 divided by 2, that is 4. So, ito, wala ka nang pwedeng ma-divide sa kanya na magkaparehong number, kaya yan na yung ating final answer. Try natin itong number 2. So, sabi natin, lagay lang tayo dito ng isang mahabang yung sa fraction. And then, butterfly method again, yung nasa taas, 5, ita-times mo dun sa nasa baba ng kabilang fraction. So, 5 times 4, that is 20. And then, yung nasa taas naman, 1 times 8, that is 8. Ang operation ay plus, kaya plus ang ilalagay natin doon. Dito naman tayo sa baba, 8 times 4, that is 32. So, 20 plus 8, that is 28. And then, 32 sa baba. Kinape lang natin. So, itong 28 divided by 32, pwede pa natin siyang ma-simplify. Magkuha ka ng isang number na i-divide mo sa 28 and at the same time, i-divide mo sa 32. So, yun ay 4. 28 divided by 4, that is 7. And 32 divided by 4, that is 8. And ito, 7 over 8, ito na yung final answer natin since hindi na siya pwedeng ma-simplify. Proceed tayo sa number 3, yung mahaba ulit. So, butterfly method ulit tayo. 11, yung nasa taas. Yun ang lagi mong uunahin kasi pag ito ang inuna mo, magkakamali ka sa sign. So, 11 times 3, that is 33. And then yung kabila naman, 5 times 2, that is 10. Ang operation ay minus, kaya minus. Then yung nasa baba, 2 times 3, that is 6. 33 minus 10 is 23 divided by 6. So dito, wala na tayong pwedeng i-divide sa 23 na pwede natin i-divide sa 6. Kaya ito na ang ating final answer. Paano ma'am natin nalalaman? Kasi ang 6, pwede mo lang siyang i-divide sa 3. Pero ang 23, hindi mo pwedeng i-divide sa 3, kaya hindi pwede. Ang 6, pwede pang i-divide sa 2, pero ang 23, hindi na pwede. Kaya yan na yung ating final answer. Now, I want you to try this. Pakilagay na lang dyan sa comment section kung ano ang sagot dito sa number 1, number 2, and number 3.